Sa Pilipinas, maraming tao ang nagugulat kung bakit lumalaki ang utang nila kahit pakiramdam nila maliliit lang naman ang binibili nila araw-araw. Pero kung titignan ng mas malalim, hindi ito tungkol sa isang malaking maling desisyon, kundi sa sunod-sunod na maliliit na gastos na unti-unting nag-a-accumulate hanggang sa maging isang malaking financial burden na hindi na agad napapansin sa loob ng buwan. Ang pinaka-common na pattern dito ay ang tinatawag na small expense illusion, kung saan ang utak natin hindi agad tinatrato ang maliit na gastos bilang seryosong problema. Kaya ang mga bagay tulad ng milk tea, food delivery fees, online shopping na sale lang naman at mga convenience purchases ay parang harmless sa bawat transaksyon. Pero kapag pinagsama-sama sa loob ng 30 days, nagiging significant amount na pala na sumasabay sa credit card balance o utang sa iba. Dito pumapasok ang simple pero powerful na math ng personal finance. Kung gumagastos ka ng kahit 100 hanggang 200 piso araw-araw sa hindi planadong items, hindi ito mukhang malaki sa isang araw. Pero sa isang buwan, umaabot na ito sa ilang libong piso. At kung hindi ito kontrolado, unti-unti nitong kinakain ang dapat sana ay savings o pambayad sa existing na utang, kaya kahit walang big purchase, lumalaki pa rin ang total debt mo. Isa pang dahilan ay ang credit behavior, kung saan ang paggamit ng credit card o utang ay nagiging extension ng lifestyle, imbes na tool lang para sa emergency. Kaya mas nagiging madali gumastos ngayon at isipin na lang ang bayad sa hinaharap. Pero ang problema, kapag walang tracking system o malinaw na budget allocation, nawawala ang visibility ng totoong gastos hanggang dumating ang billing cycle na mabigla ka sa total amount. Ang cycle na ito ay hindi dahil sa kakulangan ng kita sa lahat ng oras, kundi sa kakulangan ng awareness sa daloy ng pera. Kaya mahalaga ang simpleng systems tulad ng paglista ng gastos, paghiwalay ng needs at wants, at pag-intindi na ang maliliit na desisyon ngayon ay may compound effect sa future financial situation. Sa dulo, ang utang ay hindi lang produkto ng isang malaking gastusin, kundi resulta ng maraming maliliit na desisyong hindi natin agad binibigyang pansin. Kaya ang solusyon ay hindi drastic na pagbabago, kundi mas conscious na pagtingin sa bawat gastos at pagbuo ng mas sistematikong paraan ng paghawak ng pera araw-araw.